Hello, magandang umaga po. Class Q sitting tayo uno na. So tayo ay kumantala lamang ng panahon na ma-vlog ito ngayon, no? Kasi bukas may mga gagawin ako, baka hindi ako makapag-vlog sa umaga sa hapon. Kaya ito yung ating ginagawa ngayon ay nakareserve na para bukas sana, para mamaya sana. So ito po ang ating topic ay yung pangangamkam ng pamilya Villar. Yung speaker, Senate President Manny Villar, mga pamilya niya sa water district na ito. Hindi lang lupa ang kinakusa sa kanan ng mga kinamkam nila, kundi pati na rin yung mga negosyo sa mga water district sa mga probinsya. Kung sa Metro Manila po ang tapos yung mga Meralco, mayroong Manila Water, pero sa probinsya, mga water district, kagaya ko sa San Jose del Monte, ay isa lamang sa napakaraming water district na kanilang inagaw at kinamkam. So, ang una, ang kwento ko nito, very short kwento. Noong panahon, no, agay pala, bago lahat, mapakilala mo na ko, ako si Dr. Toto Kausing or alias Dr. Toto Bunyog. Ako po ay, sabi ng iba, ikalbo. Yung mga baser ko, sabi kalbo, pero sabi naman nanay ko, gwapo naman. Sabi naman ng misis ko, ako naman ay 7'2" na platter ng Pilipinas. Kaya ganyan sa Manggid, magandang umaga at meron tayong 15 na nanonood niya, 16. So, dire-diretso natin to. So, sa ngayon, ang pag-usapan natin dito ay kung paano kinamkam ni Villar ang San Jose del Monte City sa Bulacan para makuha niya ang water district. Isa lamang po ito sa kanyang disenyo na ginagamit sa Zamboanga, sa Baguio, sa Tagaytay. Ang dami-dami na. So, ito ngayon, i-demonstrate ko sa inyo. Noong sa kaso ng San Jose del Monte, pinilit nila na makakuha sila ng tinatawag na joint venture agreement o di kaya kasunduan na makipag-sosyo sila sa water district at sila ang magpo-provide ng pera para ibili ng mga bagong tubo, lahat ng bagong pagkukunan ng tubig, mga lahat ng sistema babaguhin. So, yan ang doon sila pumasok. Ang problema dito po, yung San Jose del Monte na water district ay isa sa pinakamagaling sa buong Luzon. At actually, hindi lang isa sa pinakamagaling, the top water district in the entire Luzon. Sa kita, mataas, walang lugi. Sa tubig, pinakamalinis na tubig na dala. So, ngayon, asan ka pa makakita? So, ng araw na nangamkam itong Villar sa lupa din sa San Jose del Monte, sa itong water district sa San Jose del Monte, ay nangyari po ito noong mga Mayo na 2018. Ibig sabihin, nag-operate pa yung water district ng San Jose del Monte mula Enero hanggang Mayo at ang nagpapatakbo niyan ay ang water district na pinamumunuan ni Engineer Lim Pulyok. So magaling sa manager, kaya walang utang sa bangko, malinis ang tubig, class A, at saka malaki ang collection at malaking income. So ano bang pumasok sa utak nitong mga Villar? At dahil marami silang subdivision sa San Jose del Monte, ay pinilit, ginawa ng paraan, Abala Juby, ginawa ng paraan na mapilit ang San Jose del Monte Water District na makipagsosyo sa kanila.
Sabi ko nga kanina, ang pagsusosyo nila ay magbibigay sila ng bagong mga tubo. Lahat bago. Pero hindi naman kailangan. Pero naipilit nila sa pamamagitan ng hawak nila sa ilong sa mayor ng San Jose del Monte na si Arturo Robes. At yung congresswoman ng San Jose del Monte na si Florida Perez Robes. Mag-asawa. Kaya political dynasty ang ginagawa naman dalawang yan dito sa city of San Jose del Monte. Ay magandang umaga, Jerica Longstep. Kaya si Villar, ang taktika niya, Jerica Longstep, halos lahat ng mga water district sa buong probinsya, mga probinsya natin, ay kinukuha niya. So wala siyang pakialam kung malaki ang kinikita ng Maynila at saka Manila Water. Siya mas malaki ang kanyang coverage kasi nga buong Pilipinas. Ganun po siya. So anyway, yung pangako niya para maitupad ay sinusian niya yung mayor. Sabi ko nga kanina si Mayor Arturo Robes at saka si Congresswoman Florida Robes. Mag-asawa. So, political dynasty sila. Oh, mahilig ito magkaso sa libel itong dalawang mag-asawa ito. Kinasuhan sa libel si Councilor Irene Bonita del Rosario pero natalo naman sila na ipanalo namin ang libel case. So, hiyang-hiya naman sila at natalo sila. Pati yung kanyang tauhan na si Perfecto Jaime Tagalog na ginamit nilang panlaban, pagsuwag, parang bulldog laban kay Irene Bonita del Rosario. Natalo na sila sa branch 103 Malolos, Bulacan. Acquitted si Irene, si Councilor Irene Bonita del Rosario. Councilor si dati number 1. Pero nang tumakbong vice mayor, natalo, no? Nakaraan. Tumakbo din siya congressman, natalo. So, hindi natin alam kung paano siya natalo, pero pwedeng isipin na pinatalo siya noong 2019 sa tinatag na Smartmatic. So, ang mayor dyan at saka congresswoman sa San Jose del Monte ay malamang Smartmatic din yan. Smartmatic na papanalo. So, ngayon, dahil dito na dahil ang pinilit nila ni Villar para makuha nila, anong ginawa nilang drama? Okay, October 6, isang gabing malagim sa lungsod ng San Jose del Monte ay dumanak, 4 ang pinatay, dumanak ang dugo din sa bayan sa lungsod ng San Jose del Monte. Madaling araw po, pumutok ang isang tangke ng tubig doon sa Barangay Luzon sa San Jose del Monte. Ang Barangay Luzon po ngayon ay 2 na. Dahil hinati natin ang barangay na yan. So anyway, dati buo po yung Barangay Luzon. May mga tangke. Ang disenyo kasi bilang civil engineer po ako, kung mag-disenyo po ako ng water system, maglalagay ako sa klaseng lugar ng mga tangke. Marami. Magkikunik-kunik yan. So, gagamitan ko ngayon ng disenyo na lahat ng tangke nagsusupply sa iisa lang ang network ng mga tubo ng tubig. So, ibig sabihin, maaring ang isang tangke ay walang laman, pero may lalabas pa rin na tubig sapagkat gagawin kong disenyo pwede siya makakuha sa natitirang mga tangke. Ganon po yun. So, dahil wala kang mahihita at napakagaling na water system ng San Jose del Monte, ay hindi talaga ma-justify, hindi mabigyan ng katwiran ng board ng water district na pinanguguluhan ni Engineer Limculio na makipag-partner, makipag-sosyo sa Prime Water Infrastructure Corporation. Yung Prime Water, pag-aari ni Mr. and Mrs. Villar at siyempre mga kumpanya nila. So ngayon, para mapilit ay
Naggumawa muna sila ng tinatawag na pagtitipon-tipon doon sa Ono Restaurant at pinakain napakaraming lahat ng barangay kapitan sa barangay sa San Jose del Monte. At andoon si Mayor Arturo Robes, nandun din si Mayor Maichikan, si Congresswoman Florida Robes, ay magiging maging mayor, palitan na naman sila. So ngayon, ano nang nangyari? Balita namin may bigayan ng pera nangyari. At ang nagbigay ng pera ay binigyan daw ng daang-daang milyon ni Cynthia Villar, ito mag-asawang Robes, para makumbinsi ang mga board office officers ng Water District na pipirma na sila sa pagsusosyo na magbibigay ng capital ang Prime Water Infrastructure Corporation ng mga bilyar papunta sa Water District na kahit hindi kailangan at magtatayo din sila ng mga bagong tubo. Okay? Mga bagong connection. So, anong nangyari? Dahil lumalaban, hindi payag siyang ng grupo ng board na pinanguguluhan ni Limpulyo, ay gumamit na ng pressure si Mayor Robes. Dangan po kasi, ang lahat ng water district sa buong Pilipinas, ang nagtatalaga o nag-a-appoint sa mga board, mga opisyal niyan, ay ang mayor. Nirekomenda ng City Council or Municipal Council. So sa ganang ito, sa takot na Maniling Tulyok na matanggal, ay pumayag na siya. Pero para ma-justify, ginawa nila ng paraan na puputok ang tangke sa Barangay Muson. Ano ba ang tangke sa Barangay Muson? Usually, sa mga civil engineers kagaya ko, wala namang high-tech na mga tangke sa Pilipinas, nagdidisenyo kami ng tangke na simento. Ganon yan. Pero ito yung tangke sa Muson, Barangay Muson sa San Jose del Monte, ay parang guma. Pinaka mong guma at nilagyan mo siya ng parang yero, paikot. Para iyon ngayon ng yero ang magiging protection ng guma. At sa itaas ng guma ay may opening. Tapos sa kabilang butas sa guma ay may tubig na kukuha ng tubig mula sa bomba, binubomba, water pump. Papasok tayo ng tubig dyan. Tapos may valvula na ginagamit yan para hindi babalik ang tubig. So sa kabilang linya ng tangke na guma ay lalabas niya ng tubig, papunta naman ngayon doon sa mga bahay-bahayan. Ganun pong disenyo. So in other words, nakakakita ako ng isang tangke na hindi simento kundi guma. So pinatong na sa lupa yon at siyempre may plataforma na patungan, simento, at binakura ng yero. Okay? At siyempre may bako din sa taas. Ngayon, ang sisti sa aking, ang nangyari, ginawa nila ay pinaputok ito noong October 6 madaling araw. Nang pumutok ang tangke, 4 na tao ang namatay kasama ang bata sa mga kapitbahay. Tapos, bumulwak ang tubig. Marami ang nasugatan. So maraming bahay ang sinira, mga katabi. Yun po ang nangyari. Nag-imbestiga ako gamit ang aking kaalaman bilang sa siyensya ng civil engineering sa hydraulics. Pag ang siyensya kasi ng patubig ay ng mga water pressure ay hydraulics. So nag-usap ako paano puputok ang tangke. Kasi hindi naman yung bomba, kundi tubig. Kasi kung tubig, mag-disenyo ko tangke, pag sumubrang tubig, ay aapaw lang. Ito naman, closed compartment pala ito, nilak. So, ang posible lamang, ang paraan mo lamang na para puputok ang guma ng tangke, ay gagawin mo siyang parang lobo na bombahan mo ng hangin para puputok. So, para lalakas ang pressure ng hangin sa loob, ilak ngayon yung switch sa taas at ilak din ang butas ang gripo papunta palabas ng tubig. At ang nakabukas lamang ay yung tubig
yung gripo na papasok ng tubig. So ngayon, nilak ang sa taas ng tangke na guma, may naiwang hangin. So mga 1/4 ang natira na space ng hangin. At ilak mo, kaya pag binumba mong tubig, na iniipit mong hangin hanggang sa tumaas ang pressure at pumutok, boom! Ganun naman po ang pinaka pwedeng mangyari pag pumutok yung tangke na gawa sa guma. Okay? So ngayon, dahil doon ay nagsampa ng kaso kasi ang pangyari po, ang ginawa ng mga sindikato diyan ng paputok, pero suspetsa ko sila kagrupo nila ni Robes ang nagpaputok niyan, no? Kagrupo rin nila ni Rita Robes, saka ni Arturo Robes. Hindi ko sinasabi na kayo, pero malamang kayo, ha? Kakaso kayo ng live sa akin, basta sinasabi ko malamang kayo. Okay? So ngayon, dahil sa pumutok, pero bago pumutok na October 6, na-discover ko sa talaan ng travel certification na nakuha ko sa Bureau of Immigration na yung mga official, mga konsehal, official ng Water District ay umalis ng Pilipinas. Hindi ko alam saan pumunta, pero balita ko pumunta sa Hong Kong. At nung wala sila sa Pilipinas, noong October 6, 2018, ay pumutok ang tangke. So, ibig sabihin, dahil wala sila, ay hindi sila ngayon may tuturo. Mayap abak, aris, makabulos, ng mga kabalin ko na nakikinig. So ngayon, dahil wala sila, ngayon, ang ginawa po nila, dahil si Irene Bonita del Rosario na konsyal, ay nagdeklara na tatakbo na congresswoman, ay ginawan siya ng issue na mayroong dumating na mga testigo at ikinuro na si Irene ang nagbigay ng pera para paputukin ang tangke. Ano naman ang magiging interest ni motibo doon ni Irene? Wala naman siya doon. Ibig sabihin, ay talagang ginawa ng mga grupo naman ni Robes, nag-imbento sila ng taga-akusa at ipasa nila kay Irene ang pagpaputok. Pero, suspetsa ko talaga kayo na paputok niyan. Hanggang ngayon, yung mga namatay, walang nakuhang justisya. So anyway, at dahil sa ganung kaso, naunahan, pumaso ng si Irene, ay pumaso laban sa laban kay Mayor Arturo Robes at saka kay Congresswoman Rida Robes. So ito po yung kaso niya. Pakita ko. Ang problema ko lang sa ombudsman hanggang ngayon ay hindi pa na-actionan ito. Ganon ba talagang ombudsman? Mayroong tinatawag na parking fee. Yan ang kaso. Si Tina Gallardo, maayong gabi gabi na. So yan ang kasong sinampa namin. Wala lang ng case number yan, pero yung pinal namin na kaso may mga number na yun, yung docket number na. So yan. So kung makita nyo, sinong kinasuhan? Si Mayor Arturo Robes Mardillon, si Florida Robes E. Perez, Congresswoman, si Engineer Loreto Limculyok, na General Manager ng Water District, si Enrique de los Santos, Chairman ng Board ng Water District, si Felipe Impolicarpe Jr., Secretary ng Water District, si Victoria Aurora Camua Bitugyo, Board Member ng Water District, si Jovita Bismonte Mateo, Board Member ng San Jose del Monte Water District, Engineer Victor Canita Jr., Assistant General ng Water District, si Perfecto Jaime Tagalog, Private Secretary ng Office ng Mayor. Okay. Basahin natin sa dali ang PECAN. Irene del Rosario A. Bonita of Legal Aids. After having been sworn to in accordance with law, do hereby depose and say, I am executing this complaint affidavit for the purpose of filing this complaint for 4 counts of murder
and 43 counts of perpetrated murder against the respondents whose names are stated below. Number 1, Arthur Robis Bardillon, Mayor, Florida Robis A. Perez, Congresswoman, Loreto Limcolio, General Manager ng Water District, Enrique de los Santos, Chairman ng Water District, Felipe Policarpio, Victoria Aurora Camua, Jovita Bismonte Mateo, Engineer Victor Canita, Perfecto Jaime Tagalog, Gil Gayusa, at saka Rico Castillo. I am doing this act of filing this complaint because no other person in our city, the city of San Jose del Monte, is courageous enough to do the act of bringing to the attention of the Ombudsman this exceedingly disgusting and unforgivable act. The demand for justice to punish the shenanigans who caused these senseless deaths caused by this person whose desire to earn billions of pesos from the proposed privatization of the water district of city of San Jose del Monte is unstoppable that they even authored this act of exploding the water tank of San Jose del Monte if only to justify the necessity of engaging a big private investor to privatize the water district. They deliberately caused the explosion of this water tank without regard to the big risk that it would likely cause deaths to the residents around the said tank. Because their act of blowing up the said water tank was intentional, planned, or premeditated and done with the use of nighttime, the deaths caused by the explosion were qualified as murder. Okay. So that even if there was no intention to kill the victims of the water tank explosion, the fact that the deaths resulted from the criminal act of exploding is already sufficient to qualify these deaths to murders. So these murders and proceeding murders were committed by the respondent through a series of acts that culminated in the act of exploding the water tank in Barangay Luzon, city of San Jose del Monte, about 3:30 in the morning of 6 October 2017. Those who were killed as a result of the deliberate act of causing the explosion were named in the list attached hereto as Annex C. Annex A, okay. Those who were injured, Annex B. The evidence that the respondent deliberately did the act of the water tank are A. The explanation provided by physics or natural science based on the information gotten from video clippings of news taken from television stations, websites coupled with the evidence. Answers made by persons interviewed by television news reporters. Those answers are valuable evidence because these are classified as res geste or words and actions done while this person was still bit by the startling occurrence of the explosion of the said water tank. The circumstances showing that the main respondents are determined in choosing for the approval of the unsolicited proposal made by Prime Water, said to be owned by the group of Senator Cynthia Villar, including the announcements approving the issuance of the invitation to bid through Swiss talents or matching the proposal prime mover by other interested parties, which announcement was posted on the website of San Jose del Monte Water District at www.sanjosewater.gov.ph, which announcement was unfortunately removed from the same website as of this writing. The speech of Mayor Arturo Robes Ibartillion delivered during the flag ceremony of 2 October 2017, in which speech he said of me, PI yan, putang ina yan, ang isang konsehala yan, nagagaling-galingan, akala mo kung sino, PI yan, ay ako buuin dahil dito si Father magagalit. Well, at that time, a group of concessionaires of Water District was still converging to hold rally. So, sa madalit sabi, ang facts of the case is, yun, na sila ang nagpapatok. Tapos kinasuhan sila ni Irene. Irene Bonita del Rosario. Dahil dito, at nabalita sa mga dyaryo, kumaso yung sila ni Perfecto Jaime Tagalog ng libel, na-dismiss, na-acquitted si Councilor Irene Bonita del Rosario sa Branch 103 RTC Malolos. Na-acquitted din si Irene Bonita del Rosario sa kasong libel na sinampa ni Arturo Robes.
At binasura din ang kaso ni Florida Rubis na libel laban kay Irene Bonita del Rosario na sinampa sa Quezon City. So, hanggang ngayon, nag-usap tayo yung reklamo sa ombudsman ay hindi pa na-aksyonan ng ombudsman. So, kailan yun? 2018. Ano na ngayon? 2024. Oh. Nako, kumbaga 6 years na ang dumaan. So, anyway, ito ipakita ko sa inyo ang ipakita ko sa inyo yung record ng Commission on Audit na nagpapakita na nang hindi pa pumasok ang prime water, ang laki maayos pang patakbo ng water district. Nang pumasok na sila noong 2018, ay nagsimula na bumagsak ang kita ng prime water. Ito po yun. Pakita ng ng water district. So, ito yun, ha? Iangat ko sa screen. Ito makita niyo sa screen. Ito yung kita ng water district noong 2011, 2012, at 2013. So makita mo, noong 2011 na taon, ay kumita pa yung water district ng 35,889,600 pesos and 55 centavos. Noong 2012, umangat itong kita, naging 25,281,889. Noong 2013, halos madubli, naging 103,663,231 at 73 centavos. Yan ang kita. So, kung titingnan mo naman ang income nila, sa 2011, ang income din ng water district ay 489,957,339. Ibig sabihin, marami ang kanilang sinusuplayan ng tubig. Marami ang kanilang nagkumakamit ng tubig. So, ang gastos nila, 456,935,856. Tapos may kita. Tapos, sa other income, may kita rin sila 2 million plus. Sa noong 2012, kumita nila, tumaas ng bahagya ang kanilang koleksyon. Nagiging 525 million and 31,986 pesos and 82 centavos. So, ibig sabihin, dumami siguro ang nagkonekta sa tubig. Pero ang gastos nila, umangat din, mga 473,958. Siguro ang mga gastos niyan, pambayad sa utang ng mga inutang sa bangko para makapagpatayo sila ng mga bagong tubo. Ngayon, noong 2013, umangat ang kita nila, naging 570 million. 76, hindi ang income nila ang gross. So ngayon ang gastos nila bumaba 472 million. At ang kabuuan nila mayroon silang other income na 5 million plus. So ang total na income ng water district noong 2013 ay 103,663,231 and 73 centavos. Iyon ay sa panahon na wala pa yung prime water ni Villar. Dako tayo naman ngayon sa pangalawa. Punta tayo sa 2014. Yan, 2014 yan. Okay. Ang 2014, bumagsak ng bahagya ang kita nila, naging 93,434,000. Pero, lumalabas dito, umangat naman ang koleksyon nila, naging 590,144,000. Ang problema lang, may lugi sila sa other income nila, mga paupa siguro. So, may lugi sila na 130 million. Ibig sabihin yun ay utang ata yan na binayaran. Ang expenses 366 million plus other income na gastos 130 million,
So may kumita pa sila ng 93 million. Ang isa lang tingnan mo dito ay kung wala yung utang na yan, pag tinignan mo, 230 at 224 million ang kinikita nila dapat sa 2014. Okay? So, ganun, pagkaas ang kita nila. Yan ay wala pa yung bilyar dyan, ha? O, punta tayo sa 2015. Yan. Yan. 2015, ang collection nila umangat pa. Nagiging 672 million. Tapos, ang kanilang gasto sa 380 million. So, sa mga trade, halos 300 million kinita. Kaya lang may utang pa. So, minus 104 million. So, ang total na kinita noong 2015 ay 157 million, 502,410 and 16 centavos. So, yan ang kinikita ng Water District nang wala pa si Villar. Punta tayo sa 2016. Yan report ito ng COA, Commission on Election. Kaya, wala kayong dapat hindi dapat kayo magduda sa akin. Papel ng COA yan. Dito tayo sa 2017. Yan, 2017 yan. Panakihin natin. Yan. Ang kinita, ang koleksyon ng Water District ng 2017 at 2016 ay umabot ng 757 million 13,687 pesos and 68 centavos. Ang ibig sabihin, lumaki ang koleksyon. Kaya nga lang, ang kanilang gastos ay lumaki rin, naging 569 million. Kaya, actually, di kinagaling utang. Ngayon, ang natira na net nila is 157 million 562,000. So, malaki pa rin kinita. So, 2016 yan. Ngayon, tingnan naman natin ngayon ang kinita ng Water District ng San Jose del Monte noong 2017. Ito, 2017. Okay. Ang income, ay 29, 2018 pala yan, no? 1, 2, 13, 15, 16, 17 dapat ito. Ah, 2018. Okay. So sa 2018, punta mo na, 2018 pala, hindi, 2016 ito, ang 2017 saan? Hinahanap ko. Anyway, i-download ko muna 2017. Nagda-download po ako sa detalye ng COA. 2014, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Okay, 2017 muna kunin natin. Dali lang. So, ibig sabihin, nasundan ba ninyo? Noong 2011 hanggang 2016,
wala pa yung prime water ni Villar. Malaki ang kinikita at hindi natutumba, hindi nalulugi ang water district ng San Jose del Monte. So, yan ang klaro. Ngayon, pupunta ko sa 2017. So malapit na, ha? Dali lang. Yan, 17. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-5. O, iangat ko ulit. One, two, three, four, five. Yan. So, yan ang 2017. 2017, ang kumikita pa ang koleksyon ng San Jose del Monte Water District ay tumaas 798 million 807,000 867 pesos at 3 centavos. Pero lumaki din ang gastos. Siyempre may utang sila. At ang net income ay lumit ng konti, 126 million. So yan ang hanggang 2017 yan ang kinikita. Punta na naman tayo ngayon sa 2018. Okay, 2018. Yan ngayon 2018. Sa 2018, ang dito nag-umpisa ang prime water doon sa May 15, 2018. So, bumagsak ang kanilang collection sa 397, pero mo 700 plus divided by more than higit sa kalahati ang binagsak. So ngayon, ang kinita nila bumagsak ng 53 million. Yan, pumasok na yan sa kalagitnaan yung prime water. Tapos sa 2019, ito na, prime water na humawak, nagmamanage, ang collection bumagsak sa 130 million na lang. Tapos, ang kinita ng water districts ay ang gasto sa 128 million, ang kinita 2 million na lang. So, ngayon, titignan natin nangyari sa 2019, 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yan. Ito na ngayon ang 2020. Palakihin ko. Sa 2020, ang income, ang collection, 120, lalong bumagsak. Naging 125 million na lang. Ang expenses mas mataas pa, 131 million. So, lugi na ngayon ang water district ng San Jose del Monte. Naging lugi ng 5,348,160. So, yan ang management ng mga bilyar, ha? Okay? So, klarong-klaro, basahin natin ngayon ano ang sa likod niyan? Basahin natin sa taas. Executive summary. Ito sa sinulat ito ng COA. The San Jose del Monte City Water District was established on July 22, 1980 due to the manifest need for sufficient, safe, and potable water supply system in San Jose del Monte pursuant to the provisions of Presidential Decree number 198. Otherwise known as the Provincial Water Utilities Act of 1973, as amended. Its vision and vision are quoted below as follows. Vision, safe and potable water flowing 24 hours a day from the tap of every home in the city of San Jose del Monte. Mission,
to provide every resident of the city with equitable, reliable, and potable water 24 hours a day at least possible cost. Okay. The water district started its actual operations on July 22, 1980 upon issuance of its conditional certificate of conformance number 123 dated July 22, 1980 by the local Water Utilities Administration. As in all other water districts similarly created throughout the country, the district is run by a 5-man policy-making body or board of directors representing A. Education institution, B. Business, commercial, or financial organization, C. Women's organization, D. Professional groups, E. Civic-oriented service clubs. The district, being a non-stock, non-profit, quasi-public corporation, private corporation discharging public duties, was once considered as a private entity. However, in 1982, the Supreme Court, in an en banc decision, classified all water districts as government-owned or controlled corporations. So as a result of the case filed by Davao City Water District et al. Against the Commission on Audit and Civil Service Commission. As a GOCC, the water district is under the jurisdiction of and all subject to the rules and regulations of the Commission on Audit, Department of Budget and Management, and the Civil Service Commission. As an autonomous and independent entity, the district or water district is self-sustaining. It receives no financial support from the government, either local or national, nor has it any allotment from taxes collected by the government. It relies merely on its own funds for its day-to-day operations and depends on loans for its major expansion projects. On May 15, 2018, the district entered into joint venture agreement with Prime Water Infrastructure Corporation. Sabi sabihin, dito na ngayon nagkapirmahan ang Water District sa Prime Water, May 15, 2018. So malapit ng anniversary ng pagkamatay ng Water District ng San Jose del Monte. Tapos ito yung pag-aari ng mga bilyar na ang opisina ay makikita sa 3rd floor, Plus Center, Pamplona, Las Piñas City. So the joint venture agreement is for the financing, development, rehabilitation, improvement, expansion, operation, and maintenance of the water supply system. Ang nangyari dito, ang nag-operate na yung water, na Prime Water. So ngayon, itong resulta, nakita nyo, bumagsak ikita. So tingnan natin ngayon ang detalye sa 2021. Ano nangyari? Ito, 2021. At 2021, kumita ng 124,794,454 pesos. At gumasta ng 123,270,002 pesos. At ang income ay at least naging 1 million ng income, 524,452. So, tingnan natin ngayon. Actually, dito, makita mo sa inulit dito sa report ng CUA na ayong May 15 nga nakipag-joint venture. So, ibig sabihin, ayaw naman naghugas kamay itong CUA, talagang binanggit nila, sinisisi nila sa Prime Water. Tingnan natin ano magiging problema. Tingnan natin sa baba. Independent Auditor's Report. The auditor rendered an unmodified opinion on the fairness and the presentation of the financial statements of the Water District for the years ended December 31, 2021 and 2020. Summary of significant audit observations and recommendations. So, sabi ng CUA, number 1, the completeness, accuracy, and existence of property, plant, and equipment account with carrying value of 1,363,000,000
851,283 as of December 31, 2021 cannot be established due to non-conduct of physical account of PPE, failure to update property tax, and absence of report of physical count of property, plant, and equipment. B, understatement of accumulated depreciation by 1,140,994 and overstatement of retained earnings account with the same amount and unrecorded motor vehicles with total carrying 403,600 million. So nakita nyo, binoblot, pinapalaki nila ang gastos ng mga kunwari, mga nag-depreciate kasi gusto lang itago yung lugi. Yan ang nakikita natin dito. So nire-recommenda ng COA that the General Manager require the POIC to conduct physical countable properties. Okay lang yan. Next is the reported balance of the allowance for impairment, accounts receivable. We recommended that management require its joint venture partner, siguro i-require ang promoter to submit the aging of the accounts of receivables and compute for the allowance of impairment accounts receivable based on the statement aging of receivable. Tapos number 3, sabi ng auditor, the accuracy and reliability of the balance of construction materials inventory, merchandise inventory, and other supplies and materials inventory accounts totaling 12 million as of December 31, 2021 could not be certain. Hindi makita. Ay, may mga perang nawala. So, we recommend that management require, ayusin lang, problema nila. Ito naman, we recommend that management make representation with the mayor of the city of San Jose del Monte, Bulacan to follow up the final investigation report on the Muson Kisley incident. Yan Muson, pagtangke, pagputok. And through the property officer, complete on required documents for disposal of property. So hanggang ngayon, hindi pa nila ginagawa yung investigasyon sa tangke na pumutok. Na nagkaso-kaso na nga kami dito. The Water District is the control monitoring unit on prime water. Its GB partner were not able to finalize the required rewards and penalties framework within 1 year from commencement date. Yun. We recommend that management closely coordinate with prime water to finalize the rewards and penalties. Yun. Ang dami mga depekto. Tapos may audit suspensions pa disallowance in the total amount of 74 million. Okay. So ngayon, dadako tayo ngayon sa 2022. Kasi ito po ay 2021 lamang. Ano bang taon to? Tama sa hanggang 2021 lang ito. Ngayon, 2022, tingnan natin. Yan, 2022. Lumabas, ang income ng 2022 ay 17 million ang collection nila. 17,690,000. So, big win, lumiit ba ang kwan? Lumiit ba yung kanilang mga subscribers sa tubig? At nalugi ng 2,511 pesos and 500 pesos. Yan po. Ang problema natin, ipakita ko sa inyo ang audit report ng COA para makita ninyo na wala pang, hanggang ngayon na nag-uusap tayo, wala pang report ng 2023. Ano nangyari? Sana napunta ang 2023. May tinatago ba kayo? Ito. Yan po ang report, no?
Anong pinakadulo niya? 2023. Pag i-click mo, tingnan nyo. Pag click ko, walang laman. Yun natin. Pag mabukas yan, pupunta tayo sa water districts. Bagal naman, magbukas. Yan. Punta tayo, click yung water districts. Water districts. Ayaw magbukas, ha? Ito. 2023. Government Owned and Controlled Corporation. Ayaw magbukas, ha? O, ito, 2023 ulit. O, palit ulit na lang ito. Ibig sabihin, hindi updated ang report ng COA. Yan. Click on water districts. O, umikot-ikot pa. Bagal naman. So mga kaibigan, habang nandiyan natin, nakaklaro nyo na mula nang pumasok ang prime water ni Villar, ay lalong nalugi. O, click natin ang region 3. O, angat, tingnan natin ang San Jose del Monte. So, nakita ko rito sa inyong region, wala ang San Jose del Monte rito. Ano, tinatago ba ninyo? O, ito ay screenshot ko na wala ang San Jose del Monte rito sa mga water districts. Hindi nila nilagay. Okay? Ayan, may ebidensya na ako ngayon. Ibig sabihin, may tinatago. Tinatago ang resulta noong 2023. So, ngayon, pagka ganon, klaro na po na talaga sa San Jose del Monte ay talagang pinamkam lang ni Villar ang San Jose del Monte na water district. So, ito na ngayon. So, at least nakita ninyo yung aking concern sa katotohanan. Kahit sa topic eh hindi kulang ang mga taong may interest, talagang nilalabas ko para malaman ninyo. So, okay? So, sa ulit, ay nais ko mag-anunsyo na ilagay ko dito, tawagan niyo po ako i-text niyo ko sa 0960-345-1712. Paki-orderan niyo ako ng peanut butter na walang sugar. Ito po ay, ang sugar niya na ginamit ko stevia at ito pang diabetes. No, ang benta ko sa isang bote ay 250 kasama na diyan ang tulong ninyo sa aking pag-ipon ng funds para sa pagkampanya ko pagka-senator. So ayan pong aking cellphone number. Dito po kayo mag-order. Okay?
Si Andrianga, magandang gabi. Magandang umaga, Uncard. Lynn Malago, Lunas, Opids. So, magandang umaga sa lahat, ha? Si Lazaro Bileca. Okay, si Bernardo Benjula Ignalagin, no? Sabi niya, ang itong hybrid counting ibot retong sila Lenny Robredo, allied attorney Leila Dulima, attorney Kiko Pagilinan, si attorney Lupe Espiritu, attorney Sergio, attorney Franklin Zulon, attorney Antonio Carpio, attorney Nery Culminaris, attorney Rowena Johnson, attorney Toto Kausing, Antonio Sane Trillanes, Pam Aquino, at saka party list Bunyog, first nominee, attorney Ricky Tonotorgo. So, magandang umaga, Mayor Arturo Robes, Congresswoman Florida Robes, Senator Cynthia Villar, former Senator Manny Villar, Senator Mark Villar, Congresswoman Camille Villar Inwino, at DOJ Secretary, sinong first name ito ng kasama ni Mark Villar? At si Attorney Aglipay Villar. Okay. So hanggang dyan na muna tayo ngayon, at maaga pa may gagawin pa ako. Maghanap buhay muna ako para may tayo. So don't forget, bumili po kayo ng aking peanut. Tawagan lang ako i-text ako sa 0960-345-1712, at yan ay 250 pesos lamang. Nakatulong na kayo sa kampanya ko at makakatulong pa sa inyong health kasi walang sugar ito. Kunti lang ang tinapay lang ang kainin nyo at lagay nyo itong pan at masarap. Okay? Magandang umaga po. Saka kung mayroon kayong stars, yung mga replay na katunod, bigyan nyo naman ako sa Facebook at saka sa akin sa tinatag sa channel, bigyan nyo ko lang yung tawag dito na super sticker. At saka please, kumukunti yung aking maraming sumasabotahe sa akin, kumukunti ang aking subscribe, hindi tumataas ng masyadong subscribers rate ko. Paki-imbita mga kaibigan nyo na mag-subscribe sa akin. Okay? Para marami-rami tayo. Okay? Magandang umaga.